Tagal dumating nung kadate ko ah. By the way, by next week pupunta akong Cebu. Magmumotor lang din ulit ako gamit yung ating R15 na Yamaha. Then magstay tayo ng 4 days sa Cebu siguro. Then after that baka didiretso ako ng Maynila. Ganito na lang gagawin natin kasi para mahirap yung nasa bahay lang, marami akong naaalala. Buti na yung bibisi-bisihan tayo, hirap eh. So yun ang plano natin next week. So ayos pala yung yung performance nitong ating R15 na V3 na Yamaha. Maganda talaga sa highway, malakas ng hatak, grabe. Hindi mo malaya, nasa 80, 90 na yung takbo eh. Ingay pa, sobrang ingay pa. Exhaust ako nabingin, buti lang meron akong helmet. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save. So, dito tayo sa DMC, yan yung hospital. Kaya nagka-dialysis si Nicky. So, napadala tayo dito. Get better me, I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night. A rock and a hard. So, punta muna tayo ng Digos. Sunduin ko si Kuya Gian. So, motor lang ako dahil para ma-enjoy ko rin yung motor. Alright, huwag ko lang marinig nyo. na tayo, grabe. Ganda dito. So, ganda ng view, kita nyo. Part pa rin ito ng Sarangani province na ito. Kalalagpas lang natin ng Malandag sa Sarangani province, Malandag town. So, paakyat na itong daanan natin. So, ito ang ating R15 Yamaha R15 V3 version 3. So, ito yung gamit natin papuntang Digos. Sa Digos lang muna tayo kasi nga gusto kong ma-meet si Kuya Gian sa Digos kasi nga yung kanyang lumang kotse, yung kotseng gamit niya
eh alanganin baka mabitin siya sa travel from Davao. So buti na yung sunduin ko siya doon kahit papano, kung ano man mangyari may backup. So nandito na tayo sa may Malungon, Sarangani Province. So isa ito sa mga probinsya ng Sarangani Province na madaanan mo papuntang Tigos o Davao City. Diba? Maganda na rin itong kalsada dito, pati yung lugar mismo maganda na rin. So ito yung kanilang public market. Ayan. Diba? So sa mga 30 minutes pa yung tatakbuhin natin bago tayo makarating ng Tigos, Davao del Sur. Right? Oops, lalim na. So nasa Tagaytay na tayo guys. So may bayan dito sa Sarangani na Tagaytay. Part pa ito ng Sarangani. Malapit na tayo may boundary ng Sarangani saka Davao del Sur. So nasa mga 20 minutes pa papuntang Tigos. Dandaan lang kasi tayo. So dito na tayo malapit sa Zigzag Road. So makikita nyo daming mga mangga dito. Sarap ng mangga. Dilaw na dilaw. So doon sa baba, dito na tayo dyan sa may viewing deck para makita ninyo yung beauty ng Mindanao. Hindi lang basta Luzon, ha? Sa Mindanao marami rin magagat ng tanawin. Dito na yung zigzag road ng Little Baguio ng Mindanao, boundary ng Sarangani Province saka Davao del Sur. Pag-ikot pa. Alright, yun. Dami rin titinda ng mga mangga dito. Lansones kaya, wala. Tayo. Oops. Ayan, so, ng halo-halo din. Di ba na? Lagi rin naman pabalik-balik dito, patigil-tigil din ako dito kasi nga napakaganda talaga ng tanawin. Yan. So dito may nagtitinda dito ng mga halo-halo, mangga shake. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. So pahinga lang tayo ng konti. Siguro mga 15 minutes na drive na lang. So puntang Tigos. Init. Hindi naman masyadong ma-improve sabihin. Naka-jacket kasi. Ano pa to, Antarctica jacket pa yung gamit ko. Kaya makapal. Okay.
So, kanina sa paahon, grabe. Naka second gear ako. Tapos yung sumusunod sa akin, Rossi, baliwala lang oh. Dire-diretso, anak ng teteng. Rossi lang pero tibay sa akyatan. Sayang oh. Restaurant dito dati. Sayang, sinabandon lang. So, area ito ng landslide na namin. So, nagkalindol dito 3 years ago. Nagkaroon ng landslide din dito. Kambing. Ay. Diba? Wala kanin yung brake mo doon. Wala, diretso ka sa mga kambing. Dito kami ni Mrs. Mga bata, pag nag-travel kami, dito kami kumakain. Yan, mga native na manok. So, nandito na tayo sa isa rin sa mga stopover namin ni Kati para mga bata pag bumibiyahe. Yan. So, may 7-Eleven dito na lagi kaming nag-stopover. Bibili ng kape, minsan pag CCR si Kati. Lagi 7-Eleven dyan. Pero mostly, pag pabalik na ng Jensan, saka kami titigil dyan sa may 7-Eleven, saka bibili ng coffee. Dami din mga bibingka dito. Kabilaan. Pinita ng mga bibingka. So, dati-dati, nung nag-aaral pa ako ng college, ano to dito eh. Nag-aaral ko ng college sa Jensan, dito ako dumadaan. Galing lang. Rough road pa to dito. Ngayon, kahit pa paano, di ba, may development na. Yeah. So, sana yung 7-Eleven mo. Nasa kabilang lane kasi, kaya hindi tayo piling. I mean, pwede naman bumalik para bumili ng kape, pero antayin ko na lang sa McDonald's. Kung saan makikita kami ng Kuya sa McDonald's. malapit na tayo sa may McDonald's kung saan makikita kami ni Kuya Ian. Nandito na tayo sa may ano guys, sa Digo City, sa may Diversion Road tayo. Ang problema nito, dito lang siguro ako dadaan, so shortcut siguro ako pwede.
kailangan ko pang tumawid pa rin pala doon. So yan yung McDonald's. So kailangan ko pang umikot. Alright, ikot tayo dun. So inaantay pa natin. Hindi pa sumasagot sa chat ko kasi baka nasa ano na, nasa kalsada, nagda-drive. Ito yung tagpuan namin dito. Ito rin, lagi rin kami ni Mrs. dito humihinto pag nag-travel galing Davao to Jensan, then Jensan to Davao. Pagod. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, Antay lang tayo konti. So, ayos pala yung ano, yung performance nitong ating R15 na V3 na Yamaha. Ang ganda talaga sa highway. Ang lakas ng hatak, grabe. Hindi mo malaya, nasa 80, 90 na yung takbo eh. Ingay pa. Sobrang ingay pa ang exhaust. Ako nabingin, buti lang meron akong helmet. So magta-travel din ako papuntang Cebu next week. Ito rin ang gamitin ko, itong ating R15, Yamaha R15. So magstay siguro ako sa Cebu mga 4 days, 4 to 5 days. I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta... Tayo natin si Kuya Gian, puntahan na muna tayo. Gutom na eh, hindi pa ko nakapag-lunch. So nasa mga 30 minutes pa siguro ang biyahe nun, from Davao City hanggang dito sa Digos. So order na lang ako ng coffee para sa akin, antayin na lang natin siya. Bahala na siya order ng kanya mamaya. Coffee, black coffee with cream saka burger. Regular burger lang ang McDonald's. Naantay pa natin si Kuya Gian. Wala pa rin. Pumunta tayo dito sa ano, maganda yung lugar dito.
So sino may sabing hindi magamit yung Antarctica jacket sa Pilipinas? Ito, gamit na gamit oh. Di ba? Pawisan lang sa loob. Nantay pa rin natin si Kuya Gian. Kumbaga lang takbo nun eh. Yun, dumating din. Ano yun nangyari? Ba't may bandage yan, kotse mo? Bandage. Ha? Ano ba yan? Wawa naman. Ano ba sugat nito? So umpisa masakit likod ko, pero nung bandang dulo, bandang huli na, wala na. Bandang huli, wala ka na likod. Nag-ano ko yun, nagdaan ako sa... May naiwan akong gamit doon sa bahay ng kaibigan ko. Saan? Sa may Ecolan banda. Oh, dumaan ka doon? So dumaan ako doon, tapos paalis na sana ako. Oh. Biglang na ganyan yung kay magjowa nga. Biglang nagsabi sa akin na magsagot na, ay magkain na lang daw. Then, nagluto daw sila. Dumaan ka doon? Sabay na kami magano. Balik ng Jensen. So mauna ako o mauna ka? Hindi, iwan natin yung motor ni Lance dito. Mauna ka siguro, sundok sir. Sundan lang kita. Ano bang sugat niyang sasakyan mo na yan at may bandage? Tatanggal? Oh, yung sa likod. Kayon lagi parating maano, kung hindi sa harap, sa likod. Ito yung problema oh. Wasak. Ano ma? Sundan lang kita. Ba't mo ko iniwan? Ha? Ba't mo ko iniwan? Hindi, kasi wala akong ilaw na isa. Nagbablog-vlog ako eh. Sabi ko ba Wala ito? akong ilaw na isa. So, kung magabihan ako, huli ako sa checkpoint. Pambira oh. Tuloy-tuloy man. Sabi ko, hindi ko na nakita yung orange. Keng. Pagod sa papagin. Pagod sa papagin.